Doktora Christine, unahin natin pag-usapan kung paano ba, kung gaano ba kahalaga ang binabanggit na regular health screening at health education din sa ating mga kababaihan. So hello po again sa lahat. You can call me Doc Ten na lang po, Ma'am Annie. Doc No, so Ten, opo. gaano kahalaga po, yan, at least in Thank you po. 10. Apa. So ang napakahalaga po ng health education. Talagang napaka-importante nito para sa atin dahil sa pamamagitan po ng health education, maaga po natin na nasi-screen. Pag maaga po natin na-screen o na-detect ang isang sakit, maaga din po natin itong nasusolusyonan. Kung kaya pa pong i-prevent, nape-prevent. Kung kailangan pong i-treat, maaga din po nating na-atensyonan. So, hindi po natin parang kailangan mag-wait o mag-antay na may nararamdaman tayo. Yun yung parang pinaka-message po nito eh. Na bago pa man yung onset ng disease, nagpapa-check up na po tayo ng regular. Okay. So, yun po. So, Okay. Yes. sa pamamagitan din po nito, no, so na-empower din po tayo, particularly tayong mga babae. So kung meron po tayong sapat na mga kaalaman, 'di ba? Iba kapag meron ka ng alam tungkol sa pag-develop ng sakit na iyon. Doc Ten, may I ask you po, what are the essential screenings para po sa women's health? And depende po ito sa age group, no? Can you tell us ano po ang kailangan ng mga teenager na screenings? Anong kailangan ng mga nasa 20s to 30s? Ano naman kailangan ng mga nasa 40s and above? Sige po, Doktora, please educate us. So nakafocus tayo sa ating mga babae, no? So napakaganda. So syempre po, sa may mga anak na babae yan, check po natin, between 9 to 14 years old, nagkaregla na po ba ang ating anak? Okay, so napacheck na po ba natin? Of course, pediatric group pa din po pag less than 19. So inaalagaan pa rin po ng pediatricians natin, ng mga partners po natin, no? Na ma-check ang kanilang body weight, yung kanilang growth, kasi sa ating mga Pinoy, uso po yung malnutrition. So dapat po talagang lumalaki na hindi naman po obese. So kanina po nakikinig po ako sa inyo. Syempre yung obesity, ayaw din po natin yon, no? So bata pa lang po, ini-screen na din po natin sila. Tapos po, yon, so general health, wag po din natin kalimutan yung mental health, no? Kasi syempre ang ating mga adolescent girls, no, kaakibat ng hormonal change na kapag nagregla sila, no, mga body changes, nandun na din po yung mga challenges nila sa school, change in environment, problems in the family. So check din po yung mental health. So kapag naman po pumatak na nasa reproductive age group o nasa 20 to 30s na po tayo, so ganun din ho, no? So yung general health po natin, chine-check, blood pressure, weight, okay? So basic blood pressure, kasi meron ho tayo ng mga early onset na hypertension. And then dito na ho pumapasok yung mga screening din po natin, no? Actually, yung screening before, no? So medyo na-modify lang po for the cervical cancer, no? Pero may ilang literatures pa din po na nagsasabi na ang pap smear pwede po mag-start 3 years after ng onset ng ating pakikipagtalik, no? Or at 21 years old. Ngayon po, ang pinopromote na po natin with the Philippine Periodic Health Examination is 30 years old. Start po tayo. Ang nire-recommenda na po ngayon instead na pap smear ay ang HPV DNA test. Okay? And then kung hindi ho available, pap smear po pwede pa din, or kung hindi pa rin, yung pong ating VIA or visual inspection with acetic acid. So yun po, nagsa-start siya 30 years old up to 65 years old yung ating cervical cancer screening. Kasi po ito po yung pumapangalawa sa pinaka-common na cancer ng mga kababaihan. Okay? So aside po doon, no? So habang mano po tayo, chine-check din po natin kung naninigarilyo,
at risk for mga sexually transmitted infection kasi yan na din po yung edad na nagiging aktibo na po sa pakikipagtalik or na-introduce na po ang ating mga kababaihan, minsan earlier pa, no? So, yun din, idagdag ko po yung sexual education din po para sa ating mga younger population. And then, of course, sa pamenopause na po tayo, no? For 40s, actually, hindi pa naman yon, no? 40s, andun na din po yung ating breast health, no? Breast health examination. We do self-breast examination pagkapa ng ating breast monthly, tapos at least yearly po na ginagawa naman po ng ating, pwede po ng ating mga primary healthcare providers, no? So ang siguro, yan, para mas maintindihan po natin, example ko dito ang breast, no? So sa clinical breast examination po, so kailangan po inspection muna, no? Check nyo muna po ang inyong breast. Kayo lang po yung gagawa nito, kayang-kaya nyo po, no? So, evaluate po natin ang ating breast and then kapain kung meron pong any irregularities, bukol, no? Pero ito po ay may timing, by the way, usually ho after ng ating regla. Okay, so hindi pwede na bago ang ating regla dahil meron po tayong mga hormonal changes na pwedeng may makapa po tayo, no? So baka magkaroon lang po tayo ng mga false positive results. Okay, so pag po nasa pamenopause, general health din po. Pagkatapos ay yung cervical screening pa din, breast cancer screening, tapos nadadagdagan na po ng colon cancer screening, no? And then identify pa rin po ng mga risk kasi yung iba na naninigarilyo, no? Possible for lung CA. So marami pa pong ibang test